taon sa Dagupan, 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Todo balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Good morning mga kaibigan. Naimbag nga bigat kanyayo amin na po. Araw ng Martes, ngayon ay February 10 at oras na ng ating programang Todo Balita at Komentaryo sa DWIC Dagupan. Muli tayo ay magkakasama-sama hanggang alas 6 ng umaga. Inyong maririnig mga balita kaganapan sa lalawigan ng Pangasinan sa ibang bahagi ng bansa at sa ibayong dagat. Ang inyong katodo balita, ako si Liway Manantan Iparagire. Ang aking partner si Kaarun Susan niya daw at sa technical kasama natin Kaarun Randy Castelo. Sa ulo ng mga balita sa Balitang Nasyonal, House panel pinagtibay pag-dismiss sa 2 impeachment laban kay Pangulong Marcos. Todo balita. Arraignment ni dating Senator Bong Revilla ipanagpaliban ng Sandigan Bayan. Todo balita. Pangatlong impeachment naman laban kay Vice President Sara inilarga. Todo balita. Sa balitang lokal sa lungsod ng Urdaneta, pagtitinda ng karne o fresh meat sa mga barangay talipapa ipinagbabawal. Todo balita. DOH nag-distribute ng hearing aids sa mga bata sa 1st District ng Pangasinan. Todo balita. Sa balitang pampalakasan, solong liderato sa volleyball pakay ng Signal. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Sa botong 39 na pabor, 4 na tutol at walang abstention, pinagtibay nitong Lunes ng House Committee on Justice ang committee report na nagdidismiss sa 2 impeachment complaint na inihain laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa insufficiency in substance. Sinabi ni Justice Committee Chairperson at Batangas Representative Gerville Luistro, bagaman na-dismiss sa panel ng Kamara ang second impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos, ipinadala na ito sa plenaryo ng Kamara para maibilang sa order of business at mapagbotohan ng mga kongresista. Sa pagboto upang mapagtibay ang report ng committee, ipinaliwanag ni Cagayan de Oro City Representative Rufus Rodriguez na ang testimonya ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ay hindi sapat para direktang iugnay si Pangulong Marcos sa aligasyon ng pagsisingit ng pondo at kickback sa flood control projects noong taong 2025.
Sinampahan naman ng ikatlong impeachment complaint si Vice President Sara Duterte ng grupo ng mga pare, madre at mga abogado nitong Lunes sa Kamara. Kabilang sa grounds ang betrayal of public trust, plunder, malversation, bribery, graft and corruption at iba pa. Ang inireklamo ay inendorso ni House Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima. Sa inihaing 98 pages na complaint, inakusahan ng grupo si Vice President Duterte ng hindi umano wastong paggamit ng 612.5 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at maging sa panahon ng panunungkulan nito bilang kalihim ng DepEd. Gayun din ang umano'y pagbabanta sa buhay ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Ferdinand Marcos Jr. o Ferdinand Romualdez, unexplained wealth at umano'y panunuhol sa mga opisyal ng DepEd. Kasama rin ang testimonya ng aide ni Vice President Sara na si Ramil Madriaga na nagsilbi umanong bagman na galing umano sa drug money ang campaign funds ng una noong 2022 national elections. Hinihigpitan na ngayon ng Philippine National Police ang seguridad para sa paggunita ng mahal na araw, gayon din ang Ramadan. Parehong magsisimula sa Miyerkules, February 18 ang Ash Wednesday, na Kwaresma ng mga Katoliko at Ramadan sa pag-aayuno naman ng mga Muslim. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr., kailangan ang pagtitiyak ng ligtas na pagsamba at pagninilay sa panahong ito. Inilunsad ng PNP ang isang pambansang plano sa seguridad na nakatuon sa mga pangunahing transport hub, mga lugar at pagsamba at mga tanyag na tourist destination. Magtatatag din ang mga otoridad ng 24/7 na police assistance desks malapit sa mga pangunahing cathedral at mosque para magbigay ng agarang tulong sa mga deboto. Pinuna naman ni Senator Raffy Tulfo ang kakulangan ng Department of Education ng proper assessment and monitoring sa mga contractors na sumali sa kanilang public-private partnership for School Infrastructure Project 1 and 2. Ito ang dahilan kung bakit dagsa pa rin ang mga reklamong nakakarating sa tanggapan ni Senator Raffy Tulfo mula sa mga magulang at guro ukol sa pasilidad ng public schools, gaya ng sira-sirang kisame, kawalan ng ventilasyon, insulation at bulok-bulok ng mga CR. Binigyan din ni Tulfo na kung mahigpit lang sana itong natututukan ng Department of Education ay maaring singilin at obligahin ang mga kontraktor na aksyonan ang mga nasabing problema sa pamamagitan ng warranty, maintenance at mechanisms alunsunod sa itinakdang minimum performance standards and specifications. Dumako naman tayo sa mga balitang lokal. Naglabas ng memorandum si Mayor Julio Paraino III ng lungsod ng Alaminos. Nakasaad dito, ito ay naka-address sa lahat ng punong barangay at mga barangay official sa nasabing lungsod. Patungkol ito sa Resolution number 208 Series of 2025-28 na ipinagbabawal ang pagbebenta ng pork at pork products sa lahat ng barangay talipapa. Paalala naman ni Kapitan Danny Ildefonso sa kanyang mga kabarangay, nag-iikot ang Barangay Council ng Kabuluan upang magbigay abiso at sumita sa mga nagtitinda na patuloy na lumalabag sa nasabing kautusan. Sinabi nito na ang sino mang mahuhuling lalabag ay maaring i-report sa barangay para sa agarang aksyon. Inaanyayahan din ni Kapitan Danny Ildefonso lahat na makiisa at sumunod para sa kaligtasan at kapakanan ng kanilang mga kabarangay.
Samantala, ang Department of Health Ilocos Region ay nag-turnover at nag-distribute ng 40 o 40 na hearing aid sa mga bata sa 1st District ng Lalawigan ng Pangasinan. Ito ay ginanap noong February 7 o nung araw ng Sabado. Ito ay isang paraan para kanilang mapalakas ang commitment ng Regional Office sa tinatawag na Inclusive Child-Centered Healthcare. Layunin ng nasabing aktibidad na i-address ang hearing impairment ng ilang mga bata, isa sa leading, bagamat ito sa leading at kadalasan underdiagnosed conditions na nakakaapekto sa speech na development ng isang bata, learning capacity at social interaction na kapag hindi natugunan ay nagiging left out ang isang bata. Ang nasabing distribution ay bahagi ng DOH Ilocos Region's effort para naman mapalakas ang specialty care access sa community level. Samantala, nagpasalamat si Mayor Ramon Gico IV ng Bayan ng Binalunan sa Department of Energy sa pamamagitan ni Secretary Sharon Garin na personal na pumunta sa kanilang bayan. Ang nasabing Cabinet Secretary ay pumunta sa bayan ng Bulinaw para personal na i-inspeksyon at bisitahin ang Binalunan Solar Power Plant kasama ang Citicorp Renewable Energy Corporation. Ang planta ay malapit nang mag-operate at inaasahang makapagbibigay ng kuryente para sa humigit kumulang 80,000 na households at malaking tulong sa bayan naman ng Binalunan. Nakasama sa nasabing pagtitipon sina Congressman Ramon Monching Gico Jr. ng 5th District, Vice Mayor Brian Louis Ramirez Balangue at ang Citicorp Renewable Energy Corporation representatives. Dumako naman tayo sa mga balitang pampalakasan. Sa volleyball, target ng Signal ang ikatlong sunod na panalo para masolo ang liderato ng 2026 Premier Volleyball League All-Filipino Conference. Sasagupain ng Super Spikers ang Farm Fresh Foxes mamayang 4:00 ng hapon. Kasunod ang salpukan naman ng Chocomucho Flying Titans at Creamline Cool Smashers 6:30 ng gabi sa MOA Arena sa Pasay City. Sa tennis naman, tungkol sa kay Alex Ayala, muling nagrehistro si Alex Ayala ng panibagong career high na number 40 sa WTA official rankings. 5 pwesto ang iniangat ni Ayala mula sa kanyang dating posisyon na number 45 sa bagong listahan ng WTA. Nakalikom si Ayala ng kabuang 1,244 points. Nakadagdag dito ang solidong ratsyada ni Ayala sa Abu Dhabi Open. Yan ang kabuuan ng ating mga balita sa Todo Balita. Ako po si Liway Manantani para giri ang inyong tagapagbalita. Oras alas 5:22 ng umaga. DWIC. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Boss, ready na yung crane at truck natin. Di ba natin natamaan yung linya ng kuryente? Hindi naman. Mas mabilis kasi dito pag dito tayo dadaan. Oops! Sandali lang mga sir. Alam niyo bang bawal ang gagawin ninyo? Ako si Linoy. Kapag nadikit sa linya ang mga gamit o sasakyan ninyo, pwede kayong makuryente at mamatay. Maaari namang masira ang pundasyon ng tore kapag naghukay kayo. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa NGCPT hotline sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands.
Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Huwag papayag na wala kang alam sa balita. Maiiwan ka niyan. Huwag kang papayag na hindi mo alam ang latest. Ma-out of place ka niyan. Programang hatid ang tamang balita at tamang impormasyon. Hindi lang sa Maynila, kundi sa buong bayan. Ronda Pilipinas. Pinakabago at pinaka-updated na mga pangyayari. Ihahatid live. Ronda Pilipinas. Kasama ang gigising sa inaantok mong dugo, si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Makinig sa buong Pilipinas sa DWIZ Manila hanggang saan mang sulong nationwide sa lahat ng DWIZ local stations sa buong bayan. Watch din ng live sa Aliw 23 at sa Facebook at YouTube ng DWIZ Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw, mga balita at impormasyong Naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Liway Manantan at Susan Yaraw sa Todo Balita. Oras po natin mga kaibigan, alas 5:26 ng umaga sa pagpapatuloy ng Todo Balita. Kasama niyo po Liway Manantan Iparagire. Kahapon po regular session ng Sangguniang Panlalawigan. Yan po ay umaga, samantalang pagdating naman ng hapon, committee hearing. Ito naman yung sa Committee on Laws, ilang committee na yung magkakasama doon. At after lunch o kaya pagdating po ng alas 12, nagdadatingan na yung mga councilors, mga members ng iba't ibang sangguniang bayan at saka panglungsod para naman sa kanilang pagdalo sa committee hearing. Kasi po anuman po yung mga maipasa pong mga ordinansa ng sangguniang bayan o kaya sangguniang panglungsod, kailangan po itong ma-ratify ng sangguniang panlalawigan o kaya anumang resolution bago ito maging ganap na batas. Kaya kailangan dumalo ang mga members ng sangguniang bayan o kaya sangguniang panglungsod, yung iba kasama ang kanilang mayors para naman idepensa yung kanilang mga proposed ordinances o kaya resolution. Kahapon sa nasabing committee hearing, nakita natin kumakanta yung mga opisyalis ng San Nicolas kasama ang kanilang mayor, si Doktora, Sangguniang Bayan, kasama ang kanilang vice mayor at syempre yung mga usually kasama dyan yung members ng sanggunian, pag budget naman yung kanilang ididepensa, mga department heads kasama. Kinakanta nila, kumakanta sila. Ito siguro yung kanilang proposed municipal hymn, aprobado ng kanilang bayan at kailangang aprobahan din at maipasa ng sangguniang panlalawigan. Pero syempre ang presiding kahapon, meron din siyang panukala. Walang iba kundi si Vice Governor Mark D. Guzman Lambino. Bandang hapon tinignan ko rin yung yung bagong bukas na tourist rest area. Ito po ay proyekto ng Department of Tourism, DOT, at funded ng TIESA, na kung saan personal mismo dumating ang Tourism Secretary Frasco para naman sa nasabing inauguration. Last year, halos parehong buwan, andito rin si Secretary Frasco ng Tourism, Cristina Garcia Frasco, para naman sa groundbreaking.
So yung TIEZA ay Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority. So yung lupa, pag-aari ng lalawigan ng Pangasinan, project ito ng Department of Tourism at yun nga pondo mula sa TIEZA. At yung nasabing inauguration, pinangunahan yan ni Secretary Frasco at saka ni Governor Gico kasama si Vice Governor Mark Lambino at ang Regional Director ng DOT Region 1 at saka ng representative ng TIEZA. Andun din ang Assistant Regional Director at Provincial Director ng Department of Trade and Industry. Meron hong merong trade fair. Ito naman ay binuo ng mga MSMEs, Micro, Small and Medium Enterprises dito sa lalawigan na assisted by the Department of Trade and Industry Provincial at kasama dyan yung mga into ang kanilang negosyo ay tinatawag na slow food. At meron ding product display sa loob at pwedeng bumili hindi lang po mga turista, kahit sino po na mapadaan po doon pwedeng bumili. At kahapon nga natanong natin kumusta naman. Maraming nang nabawas doon sa kanilang stocks dahil maraming dumadaan doon at yung mga group tour kasama sa kanilang stopover itong TRA pansamantala dahil hindi pa po tapos yung pag-aayos doon sa Capitol Beach Park. So drop by sila doon para bumili at maraming ng stocks na nabawas. So sabi nga ni Ma'am Marife Acerit, kailangan ng mag-restock. So mamaya mga kaibigan, paparinig ko po sa inyo yung interview kay Vice Governor Mark D. Guzman Lambino. At yung kahapon, nag-courtesy call din yung bagong DILG Director ng Pangasinan. Ang kanyang pangalan, siya si Attorney Gerard Gallardo, bagong install, newly designated Provincial Director ng DILG Pangasinan. I think lang galing siya kung hindi sa Ilocos Sur, Ilocos Norte. Ilocos yung kanyang pinanggaling. I think Ilocos Sur. Pero nauna nang nag-courtesy call siya kay Governor Ramon Gico III nung nakaraang linggo at kahapon naman nag-courtesy call siya sa Sangguniang Panlalawigan. So nakibalita po tayo kahapon, ibabahagi ko rin po sa inyo 'yan. At ganun din, medyo marami tayong interviews na gustong ibahagi sa inyo at iparinig, makabalita din kayo mula sa kanila. Mula naman sa President ng PANCRA. Pangasinan Association of Civil Registry Civil Registrar Officer. Ano yung A? Ang president po nila ay si Ma'am Lourdes Llamas ng City Registrar Office ng San Carlos City. At dahil ngayon ay meron silang sineselebrate, pang ilang taon na ba to? 36? Tama ba yun? 36? At kasabay ng kanilang mga activities sa nasabing selebrasyon ay yung sa iba't ibang lugar kung mapapansin nyo, kaliwat kanan ang kasalang bayan ng mga LGUs. Bahagi yan ng kanilang paglalapit ng serbisyo ng gobyerno sa inyo. 36 Civil Registration Month. Ayan po yung celebration. Nag-umpisa sa motorcade and then Thanksgiving. Tapos nagkaroon ng conference. Nagkaroon ng simpleng programa hosted by, ang naging host ng nasabing opening program ay ang lokal na pamahalaan ng Calasiao. And then nagkaroon sila ng conference ng hapon at naging guest naman nila ang mga representatives mula sa PSA Pangasinan sa pamamagitan ng kanilang bago officer in charge dahil nag-retire na rin si Sir Ding etong nakaraang February.
ano na ba ngayon, first week of Feb. Ang kanilang bagong officer in charge ay si Ma'am Verna. At dumalo rin ang representative ni Attorney Sheila de Guzman, ang Regional Director ng PSA, Philippine Statistics Authority, si Sir Chris Flores. Pero ipaparinig ko po sa inyo bahagi ng aking interview kay Ma'am Lourdes Llamas. Yung sa DILG, interesting yun ha, kasi ang topic syempre itong anti-EPAL law. Anti-EPAL law na may memorandum muli na inilabas ang DILG. Sabi nga hindi naman po bago ito, kaya lang reiteration. Pero ito balikan ko lang sandali ha, yung dun sa Urdaneta, yung kanilang ipinasa na batas na pinagbabawal na ang pagtitinda ng karne, fresh na karne sa mga talipapa sa bayan o kaya lungsod. Wawa naman yung mga taga-barangay, di ba? So ito ay ordinance number, asan na? Sandali lang ha, slow po tayo. Ordinance number 208 series of 2025-2026 prohibiting the selling of pork and pork products in all barangays retail stores or talipapa in the city of Urdaneta for health and safety reasons in observance of the guidelines set by the National Sanitation Inspection Board on the proper handling of meat products. So ano ang ano nito? Pag ganyan meron siyang penalties sa mga lalabag. Tingnan lang po natin yung mga penalties kung anong nakalagay dito. Prohibited the selling of pork and pork products in all barangay retail stores or talipapa. Direct the City Health Office, City Veterinary Office, City Legal Office, and other concerned offices to strictly enforce the resolution to conduct regular inspections and ensure compliance. So, inspection pa yung nakalagay dito. Tingnan nga natin kung mukhang wala pang ano. So, compliance muna ito sa wala pang ano. Pag ginawa nilang ordinansa to, may penalties. Ito ay observance, compliance sa directive ng National Sanitation Inspection Board patungkol sa proper handling of meat products. Ang downside nito sa malalayong barangay ay talagang babalik yung panahon ng kumbaga tienda. Market day na pag pumunta kayo sa palengke, sa public market, sa bayan, bilhin nyo na lahat. Ang karne, bumili na kayo ng marami. Ang problema kung wala kayong refrigerator. Dahil saan nyo ilalagay? O kung konti-konti naman, minsan lang siguro, sa isang linggo kayo makakatikim ng karne, parang ganun. Otherwise, pwede namang i-adobo na. Pag adobo kasi, medyo mas tatagal ang shelf life nito. Ayan, oras na po natin, alas 5:37 ng umaga. Babalik po tayo pagkatapos ng ilang paalaala. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite resto bar in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now.
mapapawaw. Sabaw, dahil walang araw. Sabaw. Mari, ang dami naman mga tuyong dahon dito sa ilalim ng tore. Mabuti sigurong magsiga tayo para matanggal ng mga to. Hep, hep! Mga misis, mapanganib ang inyong gagawin. Ang makapal na usok na dulot ng pagsisiga, malapit o sa ilalim ng mga linya ng kuryente ay maaaring maging sagi ng malawakang brownout. Naku, perwisyo yun sa ating lahat. Buti na lang hindi tayo nagsiga, Mare. Salamat, Linoy. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. Kaya sabay natin paghandaan ang kinabukasan. Sa Fortune Life, maaasahan mo tapat ako sa aking pangako. Para sa compulsory insurance coverage for agency-hired migrant workers, Fortune Life Insurance. Securing your tomorrow today. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. Oras na po natin mga kaibigan na alas 5:41 ng umaga sa huling bahagi po ng ating Todo Balita. Noon nga nakaraan mga kaibigan, February 6, yan po ay araw ng Biyernes. Yun po yung pag-uumpisa ng selebrasyon. Actually, whole month po ito, buwan ng Pebrero. Pero yung kanilang launching ng kanilang 36 Civil Registration Month celebration at Pangkra Monthly Conference ginanap nung araw na yon sa may Mayas Haven Resort sa Nalshan, Calasiao, hosted by the local government unit of Calasiao. Sa pamamagitan naman ng kanilang Municipal Civil Registrar, siya siyempre nakipag-usap kay Mayor Patrick Karamat, si MCR, Municipal Civil Registrar, si Ma'am Juvette Esteves. At good morning pala kay Reverend Father Victor Imbuedo na siyang nag-celebrate ng Thanksgiving Mass sa araw na yon dahil siya po ay suki ng DWIC mula sa Todo Balita hanggang sa programa ni Kaaron Orly Navarro, yung typical po na pagsakay nila sa sasakyan, ayan, yung kanilang radyo ay nakapondo na yan sa DWIC Dagupan. Good morning po at maraming salamat. At nagbigay din ng mensahe that time sa kanilang programa si Ma'am Verna Palsimon, Senior Statistical Specialist and Officer in Charge ng Provincial Statistics Office, PSA Pangasinan. At syempre ang namuno sa pag-uumpisa sa pamamagitan ng nasabing activity last Friday, walang iba kundi si Ma'am Lourdes Liamas, ang City Civil Registrar ng lungsod ng San Carlos at siya yung Pangkra President. Pangkra, asa na yun? Association of, di ko na naman natandaan yung ano, ibig sabihin ng Pangkra. Sandali, hanapin ko lang. Pangkra ay Pangasinan Civil Registrars Association. Ayan, Pangkra. So, miyembro po lahat ng CR, Civil Registrar ng lahat na 48 towns and cities, kasama ang Dagupan, sa nasabing asosasyon.
So ito inihahanda ko lang ang ating voice clip para maiparinig ko po sa inyo. Although yung sa kanya, yung bahagi na maipaparinig ko sa inyo kung ano naman yung inihanda ng San Carlos City para sa kanilang mga kababayan in bringing the government service closer to the people. Kasi lahat naman ng Civil Registry Office ay may kanya-kanyang may kanya-kanyang mga activities at yung iba ay actually lahat sila nag-umpisa ng first day ng buwan ng Pebrero. Ang first day ay February 2. Iba't ibang klaseng mga aktibidad. Pero ito yung antabayanan nyo sa San Carlos City ha, dahil meron pong caravan na gaganapin po dyan sa pamagitan naman ng Philippine Statistics Authority Regional Office 1. Sa Alaminos City, sabi ni Ma'am Lovely, syempre meron din silang mga activities na barangayan at syempre pinakakaabangan dyan ay yung kasalang bayan. Kagaya sa ibang lugar, kasalang bayan. At maraming mga bukod sa makakatipid sa gastos sa kung ano man sa mga bayarin sa lokal na pamahalaan yung ikakasal, meron pa silang mga iba pang mga regalo mula naman sa kanilang lokal na pamahalaan. So ready na yung ating pangalan, Ka-Aaron Randy. Ipaparinig ko sa inyo, gaya ng sabi ko kanina, ito po yung boses ni Ma'am Lourdes Llamas ng balik natin sa una, San Carlos City. Mukhang ayaw niya dito sa aking Bluetooth, kaya ano na lang. Paparinig na lang natin. Tututok ko na lang sa microphone. Ka-Aaron Randy, paki-break muna ng konti habang naayos ko yung ating voice clip na ipaparinig natin sa ating mga kababayan. Meron na lamang po tayong 12 minuto bago mag-alas 6 ng umaga. Okay, nagkaka-technical problem kami ni Ka-Aaron Randy dito. Pero okay na ba yung pangalan na ilalagay mo? So ito mga kaibigan, sana okay ito. Sana okay na siya. Ayan, okay na siya. So mga kaibigan, ito po si Ma'am Lourdes kung ano naman po yung mga activities nila dyan sa San Carlos City. Kaugnay nitong 36 Civil Registration Month celebration. At lahat ng gaya ng nabanggit ko kanina, ulit-ulitin ko, lahat ng Civil Registrar's Office sa bayan at lungsod, hindi lang po dito sa lalawigan ng Pangasinan, kundi sa buong Pilipinas, meron po silang kanya-kanyang activities. So pakinggan po natin si Ma'am Lourdes Llamas, ang presidente ng PANCRA at Civil Registrar Officer
Diyan naman po sa lungsod ng San Carlos. Mass wedding. Sa akin naman, dahil ang mass wedding ko ngayon is on April, ang mga activities ng taga San Carlos sa amin ay magkakaroon kami ng mobile registration, awarding of certificates to those who avail of the birth registration assistance project ng city, at ang PSA mag-award kami that is every Fridays and Saturdays of February. And then by February 23 and 24, our Honorable City Mayor Julian Efelio requested the PSA Regional Office na magkakaroon po sila ng CRS Mobile Caravan. Yun po yung maganda kasi ang PSA, imbis na ang mga tao sa San Carlos ay pupunta sa PSA para kumuha ng mga birth certificate nila or any documents from the PSA in security paper, ang PSA na ang pupunta sa San Carlos doon sa may Arenas Risuelio Sports Complex, doon gaganapin ay yung caravan ng mobile caravan ng PSA. Kaya pinapanawagan ko, this is maybe my opportunity to tell all my constituents in San Carlos na get ready. Ito na, grab the opportunity. Ito na yung pagkakataon natin na hindi na tayo gagastos ng malaki. Ang birth certificate, pagkukuha ka dito sa PSA Kalasyaw or anywhere, 155 plus pamasahin mo pa. Pero sila, pag pupunta sila ng sa San Carlos, ang PSA mismo ang pupunta, less ang magagastos nila. So, nananawagan ako sa mga constituents namin na i-grab na nila yung opportunity na yun by February 23 to 27. Okay, so yan po si Ma'am Lourdes Llamas, laki ng pangalan, no? CCR Lourdes Llamas, Pancra President and SSC San Carlos City LCR Officer. Ayan, nawala naman yung aking bed. Naubusan na naman ako ng bed. Pero, yun mga kaibigan, pakitignan to ka Aaron Randy. 20 yung sabi niya, wala akong bed. 23 and 24, yan po yung nai-request ni Mayor Ayo Risuelio sa Philippine Statistics Authority na magsagawa sila ng mobile caravan sa Arenas Risuelio Gym dyan sa poblasyon, at saka sabi nga niya lahat ng klase ng dokumento na pwedeng i-request ninyo. Siyempre pagkailangan nyo sa PSA ay makukuha nyo ng libre, nakakatipid po kayo. So pamasahin na lang ang kailangang ang gastos. 23 and 24 schedule na po nyo yan. 23 ay Monday at saka 24 Tuesday. Ayan, wala akong bed. 23 and 24 Philippine Statistics Authority mobile caravan, regional office mismo yan, sila yung pupunta. Regional and provincial office, sila yung pupunta dyan sa San Carlos City. At saka, sabi ko nga, pwede nyo ring i-check sa inyong mga lokal na local civil registrar's office kung ano-ano man yung kanilang mga activities. Dahil lahat po yan, meron silang mga activity. Kung sa kasalan ng bayan ay tumatanggap pa sila, take advantage. Kailangan lang naman, I think 5 taon nang nagsasama pataas. Parang yun yata yung isang requirements. At maganda sa ilang mga LGUs kagaya sa San Carlos City, yung kung kunyari matagal nang nagsasama yung mag-asawa, ipakasal, tapos mag-avail sila dun sa kasalan ng bayan, yung ilang mga anak nila ay kailangang i-correct na yung kanilang mga birth certificates, lalo na kung yung mga bata ay nakapangalan pa sa nanay, yung pag-aayos po, libre na rin yon ayon kay Ma'am Lourdes. Try ko lang kung maihabol ko din itong sa yung interview naman kahapon sa bagong kaya lang sa rin to sa video rin to.
bukas na lang para maiayos natin ng mabuti. Kaugnay po sa directive ng DILG Secretary, eto naglabas po sila ng Memorandum Circular, Secretary Rimulya, Memorandum Circular number 2026-006, prohibiting the prohibiting the display and or a fixture of the name, image, or likeness of public officials on government-funded projects, programs, activities, and properties. Anti-EPAL. Ang direktiba, immediate removal of officials' names and images from government projects. Yung mga, sabi niya, sabi ng bagong, ang bagong Provincial Director ng DILG sa Pangasinan, kailangan maging compliant yung mga compliant ang mga local chief executives. Ibig sabihin yung mga mayors. Umpisahan na nila yung pagbabaklas, kumbaga, ng mga kani-kanilang mga pangalan sa base doon sa nakalagay sa DILG Memorandum Circular. So yung bagong DILG director po natin ay si Attorney Gerard Gallardo. Pero marami pa ring kailangang linawin patungkol sa bagay na to, pero yung kagaya ng paano kung yung, 'di ba, yung iba yung plaka ng yung decal number ng mga tricycle franchise ay yung iba printed na 'yan. Yung iba nakalagay yung mukha ng kanilang mga local officials. O kaya yung mayor lang tapos may signature, o kaya wala mang mukha yung mayor, wala siyang picture, pangalan at signature. Yung mga business permits, kasama dito barangay yung barangay business permits, yung mga nakalagay yung pangalan at picture ng kanilang kapitan, bawal din yon. So ang sabi ng ating bagong Provincial Director, Attorney Gerard Gallardo, yun din ang kanilang ikaklaro. Paano kung kasi nasa pangalawang buwan na tayo renewal ng mga business permits, nag-umpisa yan ng January, paano kung na-print na? So paano yung gagawin doon? So kung kinakailangan talaga na scrap yon, ay dapat gawin ng mga lokal na pamahalaan. Pero yun po, ilitin ko kasama ang barangay po dyan, etong DILG Circular. Pag-uusapan pa rin po natin yan bukas at sa mga susunod na araw. DILG Memorandum Circular, tandaan nyo po ito, 2026-006, o yung mga taga-barangay, malapit na ang barangay election, dapat alam nyo po ito. At pwede nyong erase itong issue na to. Sandali ha, may nakita akong color motif. All provincial, city, municipal, and barangay officials, including DILG Central, Regional, and Field Offices, and attached agencies are required to ensure that no public official's name, photo, logo, initials, color motif, a slogan or any identifying symbol appears on projects, signages, markers, tarpaulins, and similar materials funded by the public money. Exciting to excited ako dito sa color motif dahil lahat na lang ay naka-color motif. Mula sa t-shirts, pati mga lahat-lahat na. But more on that tomorrow at sa iba pang mga araw dahil paubos na yung ating oras. All concerned officials and employees are directed to cause the immediate removal and correction of non-compliant materials. Heads of offices are accountable for full and prompt compliance as well as for cascading the directive of
to all units under their supervision. Medyo magiging very busy at masakit ang ulo ng mga local DILG officers. Public funds are for public service, not for personal publicity. Sabi po dito sa anti-Apple Drive o sa memorandum circular ng DILG. Okay, bago tayo magpaalam, bati-bati muna sa ating mga suki, pero pasensya na po dahil ang mababasa ko lang po ay yung naka-Facebook Live. Pero umpisahan ko na kay Mamata and Tropa. Good morning po sa inyo at kay DC Vian. Ganun din kay DC Mary Jean Mejia ng District 379 ng Inner Wheel, Philippines. Kay Madam Rose Ke, good morning. Kay Tony Ramos, good morning. How are you? Ariel Awanan Bandong, morning po. Kay Cecil Morante, kay Yayo Yoko Batutay, kay Miriam Labo, hello, good morning. Papunta kayo sa palengke at ganun din sa inyong pamilya. Kay Kuya Benji Tan, Ate Mel at kay Khalil, good morning. Kay Sir Napoleon ko, Rafael Acosta Mangalyag Jr., Ernesto Mosada Jr., Oscar Dolormente, Sofia Mamaril Matias, Ariel Awanan, Cecilia Morante, Carlito Bandong, Nelda Peralta, Julie Ann Fernandez Hoson, good morning po, Glory Sanchez Maramba, Randy Manawis, Romalo Espinosa, Jessie Zulueta. So far, yan po yung aking nakita. At Chicora Aquino at Kuya Marjan sa Barangay Tubeng. Kay Grace Matro at saka kay Nanay Dading Den dyan sa Tabang, good morning. At sa lahat po na suki at mga nakikinig po sa Todo Balita at sa DWIC, maraming salamat. Sana po tuloy-tuloy ang inyong pagsuporta sa amin. Ang tabayanan po ang susunod na programa, ang Orly in the Morning. Makakasama niyo po si Kaaron Orly Navarro. Bukas tayo po ay muling magkakasama-sama sa Todo Balita. Sa ngalan ng aking partner, si Kaaron Susanya daw at kay Randy Castelo sa technical. Nakasama nyo naman po, ako po si Liway Manantani Paragire. Isang napakagandang umaga po sa inyong lahat. Sumayin niyo ang Todo Balita, Lunes hanggang Sabado, dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation. Noon hanggang ngayon, 73 taon sa Dagupan. 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.